Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Dadalhin tayo ng kasong ito sa bansang Nepal. Officially, the Federal Democratic Republic of Nepal. Ang bansang ito ay nakaposisyon sa Himalayas. Sa hilagang bahagi, katabi nito ang Tibet Autonomous Region of China, habang India naman ang karatig nito sa kanluran, silangan at timog na bahagi. Ang Kathmandu ang pinakamalaking syudad at sentro ng bansang ito. Meron itong napaka-diverse na geography, kabilang narito ang napakayamang sakahan at mga taniman, mga kagubatan at 8 sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, kabilang na dito ang Mount Everest na siyang highest point on Earth. Ang Nepal ang natatanging bansa sa buong mundo na mayroong non-rectangular flag. Ito rin ang nag-iisang bansa na meron pa ring nabubuhay na goddess. Ang goddess na ito ay tinatawag na Kumari, isang batang babae edad 10 hanggang 15 na nagmula sa Shakya clan ng Nepalese Newari Buddhist community. Nire-representa ng Kumari Devi ang pureness sa Hindus at Buddhist community. Bawat syudad ay may kanya-kanyang kumari, ngunit ang pinakasikat sa kanilang lahat ay ang Royal Kumari ng Kathmandu na si Trisha Shakya. Sila ang simbolo ng Teleju Bawani at pinaniniwala ang living incarnation of the goddess herself. Sa bansang ito nakatira ang pamilya ni Kayati Shrestha. Si Kayati ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang kaya't lumaki itong puno ng pagmamahal. Maliit pa lamang si Kayati ay kinakitaan na ito ng katalinuhan. Napakasipag nitong mag-aral at palaging nangunguna sa kanilang klase. Kahit nasa murang edad pa lamang, pinangarap na nito na maging isang piloto. Kaya't nang matapos nito ang kanyang high school ng may mataas na marka, hindi nagdalawang isip ang kanyang mga magulang na suportahan ang kanyang pangarap. Hindi mayaman ang pamilya ni Kayati, ngunit ginawa ng kanyang mga magulang lahat ng pagtitipid na pwede nilang gawin. Pinasok lahat ng marangal na trabaho upang mapag-ipunan ang tuwisyon ng kanilang anak. Nais din ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy nito ang kanyang pagpipiloto sa ibang bansa na talaga namang pinaghandaan ng mag-asawa. Kumuha muna ito ng entrance exam sa Jubilant College na located sa Kathmandu malapit sa kanilang bahay. Pagkatapos niya doon ay saka naman niya ipagpapatuloy ang pag-aaral sa ibang bansa. Kalilipat lamang actually ng pamilya ni Kayati sa Kathmandu. Dati silang naninirahan sa Biratnagar na isang syudad din sa Nepal. June 5, 2009, nakatanggap si Kayati ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ayon sa mensahe, nanalo di umano si Kayati ng 20,000 rupees sa isang lucky draw o parang loto na inorganisa ng isang sikat na women's magazine. Makakatanggap din di umano ang dalaga ng free ticket upang makabisita sa Pokhara na isang pamosong tourist place sa Nepal. Nang mga panahong iyon, hindi pa masyadong talamak ang mga scam messages kaya't sino mang makakatanggap ng ganoong mensahe ay maniniwala na nanalo nga sila sa loto. At ganoon nga ang nangyari kay Kayati. Sobrang saya ng dalaga at hindi ito makapaniwala na siya ang nabunot sa sinasabing loto draw. Nang mag-sink in lahat sa dalaga, nag-reply ito sa text message. Ilang minuto ang lumipas, nag-ring naman ang telepono ni Kayati. Boses ng isang babae ang nasa kabilang linya. Nagpakilala ito bilang representative ng Women's Magazine. Binigyan siya nito ng address kung saan niya kailangang pumunta upang makuha ang kanyang napanalunan. Dito na rin sinabi ng representative na babae na babayaran nila lahat ng magagastos nito, kabilang narito ang kanyang hotel, pagkain at pocket money sa pamamasyal niya sa Pokhara. Dahil sa narinig ay wala namang pagsidlan ang saya ni Kayati. Pagkatapos makipag-usap sa babae, mabilis na denial ng dalaga ang numero ng kanyang mga magulang upang ibalita sa kanila ang magandang balita na kanyang natanggap. Dahil libre naman ang lahat,
pumayag ang kanyang mga magulang na pumunta siya sa sinasabing lokasyon sa kondisyon na pupunta siya doon kasama ang kasambahay nilang si Ram. Kinabukasan, tumulak na nga si Kayati at Ram papunta sa Patli Sadak. Ito ang sinasabing lugar ng babae sa telepono. Pagdating nila sa office ay sinalubong sila ng babaeng nagngangalang Merina Shakya. Ito ang nag-assist sa kanila at nagsabing medyo matatagalan bago ma-verify ang kanyang ticket kaya't kailangan niyang manatili sa opisina nila ng ilang araw. Dahil medyo matatagalan, inutusan ni Kayati si Ram na umuwi na lamang sa kanilang bahay. Sinunod naman ni Ram ang sinabi nito at umuwi ito ng Kathmandu nang hindi kasama si Kayati. Nang makaalis si Ram, dinala ni Merina si Kayati sa isang apartment. Isa lamang itong typical na apartment na hindi naman mukhang isang opisina. Nang makapasok, napansin ng dalaga na mayroong isang lalaki sa loob. Nagpakilala ang lalaking ito bilang manager ng magazine. Pinaupo siya ng lalaki at binigyan ng malamig na inumin. Dahil medyo mainit ng araw na iyon, agad na nilagok ng dalaga ang inuming ibinigay ng lalaki. Nang mainom ni Kayati ang juice, dito na unti-unting lumabo ang paningin ng dalaga. Maya-maya pa ay bumagsak na si Kayati sa sahig. Magagabi na ngunit wala pa ring paramdam ang dalaga sa kanyang mga magulang. Nag-aalala na ang mga ito ngunit hindi nila alam kung saan hahagilapin si Kayati. Tinawagan nila ng makailang ulit ang number ng kanilang anak ngunit walang sumasagot. Tinawagan din nila ang mga kaibigan nito sa pagbabaka sakaling alam nila kung nasaan ang kanilang anak, ngunit walang makapagsabi kung nasaan si Kayati. Balisang-balisa na ang mag-asawa nang biglang tumunog ang telepono ng ama ng dalaga. Nakatanggap sila ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nang mabasa ang mensahe ay halos namutla ang muka ng ama ng dalaga. Ayon sa text message, hawak nila si Kayati at kung nais nila itong makuha pabalik ay kailangan nilang magbigay ng 1 million rupees. Binalaan din sila sa text message na iyon na huwag magsusumbong sa pulis dahil kung hindi ay papaslangin nila ang kanilang anak. Hindi alam ng ama ni Kayati kung saan ito papaling. Paanong nasadlak ang kanilang mahal na anak sa ganoong sitwasyon? Bakit ang anak nila ang nabiktima ng mga masasamang loob gayong napakabuti nitong bata? Galit na galit ang ama ni Kayati at sinisi pa nga nito ang kanilang kasambahay dahil kung hindi nito iniwan si Kayati doon ay malamang ay nasa bahay na din nila ito. Ngunit wala na silang panahon pa na magsisihan. Naisip din ng ama ni Kayati na magsumbong sa mga pulis. Ngunit naalala niya na ilang linggo na ang nakakalipas ay laman ng balita ang mga insidente ng kidnapping sa kanilang lugar. Nagsumbong ang mga kaanak na mga biktima sa pulis, ngunit hindi iyon nakatulong. Nakita na lamang nila na wala ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Iyon ang nais niya sanang iwasan. Nag-iisang anak nila si Kayati at gagawin nilang mag-asawa ang lahat upang mailigtas ito. Wala silang ganoong kalaking pera, ngunit makakaya nilang makalikom ng 1 million rupees kung iyon ang magiging susi upang maibalik nila si Kayati ng buhay. Walang inaksayang panahon ang mga magulang ng dalaga. Tinawagan nila lahat ng kanilang mga kamag-anak. Winidraw lahat ng perang pwede nilang withdrawin sa kanilang bangko at sa loob lamang ng isang araw, nakalikom ang mga magulang ni Kayati ng 1 milyong rupees na siyang hinihingi ng mga salarin. Tinext nila ang mga salarin at sinabing handa na silang makipagkita. Naghintay sila ng instruction mula sa mga salarin, ngunit kinabukasan na sila kinontak ng mga ito. Inutusan sila ng mga sospek na dalhin ang pera sa Butwal. Ang lugar na ito ay may layong 270 kilometers mula sa Kathmandu. Napakalayo ngunit hindi nila alintana ang distansya. Nag-impake ang mga magulang ni Kayati kasama ang kanilang kasambahay na si Ram at saka tumulak papuntang Butwal. Nang makarating naman doon, nakatanggap sila ng isa pang mensahe mula sa mga salarin at inutusan sila ng mga ito na dalhin naman ang pera sa Chitawan na may layong 160 kilometers mula sa Butwal. Walang tanong o kahit na anong reklamo, tumulak ang grupo papuntang Chitawan. Pagdating naman doon, dito na sila muling inutusan ng mga sospek na pumunta sa Sonoli na may layong 155 kilometers mula sa Chitawan.
Nang makarating doon, muli silang inutusan ng mga sospek na dalhin ang pera sa Darjeeling na ang ibig sabihin ay kailangan nilang pumasok sa border ng India. Ang Darjeeling ay may layong 600 kilometers mula sa Sonali. Walang kaso iyon sa mga magulang ni Kayati. Pupunta sila kahit sa buwan kung kakailanganin para lamang mailigtas ang kanilang mahal na anak. Nag-alala lamang sila dahil malaking halaga ang dala nila ng mga panahong iyon at siguradong kukwestiyonin sila ng border patrol. Pagod na sila sa biyahe, wala pa ring tulog at kain, ngunit hindi nagpatinag ang mga magulang ng dalaga. Handa silang lumiban ng border ng Nepal at India upang makuha pabalik si Kayati. Nang marating nila ang Darjeeling, dito na sila muling kinontak ng mga salarin. Inutusan sila ng mga ito na bumalik ng Nepal at pumunta sa isang lugar na tinatawag na Kakarbita. Walang nagawa ang mga magulang ni Kayati kundi sundin ang pinag-uutos ng mga sospek. Tumulak silang muli upang bumalik ng Nepal. Nakarating sila ng Kakarbita at muli ay pinaghintay sila ng mga sospek. Ng mga puntong iyon, halos 2,000 kilometers na ang binabiyahe ng mga magulang ni Kayati. Lumipas ang ilang oras, muli silang kinontak ng mga sospek at inutusang pumunta sa isang hotel. Bit-bit ang pera, tumulak ang mag-anak sa sinasabing hotel. Nang marating naman nila ang harapan ng hotel, muli silang nakatanggap ng mensahe mula sa mga sospek. Inutusan sila ng mga ito na ipadala lamang sa kanilang kasambahay na si Ram ang pera papasok, habang silang mag-asawa ay binawalan namang sumama. Maghintay na lamang sila di umano sa sasakyan. Sumunod ang mga magulang at pinabayaan nilang dalhin ni Ram ang pera papunta sa mga sospek. Magkahawak ang kamay, nagdasal ang mag-asawa na sana'y paglabas ni Ram ay kasama na nito ang kanilang anak. Ngunit mali sila ng inaakala. Iniluwa ng pinto si Ram at halos maiyak ang ama ni Kayati nang makita nitong hindi nito kasama ang kanilang dalaga. Ayon kay Ram, sinabi di umano sa kanya ng mga sospek na nagbabiyahe na si Kayati pabalik ng Kathmandu at pag-uwi nila ay naroon na ito sa kanilang bahay. Walang nagawa ang mag-asawa kundi maniwala sa sinasabi ni Ram kaya't bumuelta ang ama ni Kayati upang umuwi sa kanilang bahay. Napakatagal ng oras na mga panahong iyon para sa mag-asawa. Habang nasa daan ay panay ang kanilang pananalangin na sana'y hindi sila niloloko ng mga salarin. Narating nila ang bahay nila at sa kasamaang palad ay sinalubong lamang sila ng katahimikan ng buong bahay. Wala ang kanilang anak doon at totoong niloloko lamang sila ng mga sospek. Hindi pa rin nawala ng pag-asa ang mag-asawa. Maaaring malapit na ito o baka na traffic lamang. Lumipas ang 1 oras hanggang 2 oras. Hanggang mag-umaga na, ngunit hindi pa rin dumadating sa kanilang bahay si Kayati. Sinubukan nilang tawagan at i-text ang numero ng mga sospek ngunit wala nang sumasagot. Patay na rin ang linya ng telepono. Halos maglupasay ang mag-asawa dahil hindi na nila alam kung ano ang nangyayari sa kanilang anak na mga oras na iyon. Wala na rin ang pera na pinangutang pa nila at maging si Kayati ay hindi pa rin umuwi. Dito na nagdesisyon ang mga magulang ni Kayati na magsumbong sa mga pulis. Pumunta sila sa police station at dito na nila binahagi ang nangyari. Nang malaman naman ng mga otoridad ang pangyayari ay nagalit pa ang mga ito sa mag-asawa. Dapat di umano ay tumawag kaagad sila ng pulis upang natulungan sila ng mga ito. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin naman nila lubos na masisi ang mag-asawa dahil natatakot sila na baka kung anong gawin ng mga sospek sa kanilang anak. Sinimula ng mga pulis na tanungin ang mag-asawa ng mga detalye ng insidente. Simula ng araw na natanggap ni Kayati ang text message hanggang sa punto na nakuha ng mga sospek ang pera sa Kakarbita City. Dito na nagsalita ang ina ni Kayati at sinabing nakita nila ang dati nilang landlord na si Biren Shrestha habang naghihintay sila kay Ram sa sasakyan sa harap ng hotel. Hindi na nga nila ito nabati dahil masyado silang occupied sa mga nangyayari. Isa itong guro at napakabait nito sa kanila lalong-lalo na sa anak nilang si Kayati. Dahil salat nga sila noong una, minsan ay ito pa nga ang nagbibigay ng tuition sa school ni Kayati. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, bigla nitong ibinenta ang kanyang apartment at permanente nang umalis ng Biratnagar. Simula noon ay 1 beses lamang nila itong nakakamustahan.
Matapos ang interview, ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Wala silang mahanap na lead na magtuturo kung nasaan si Kayati. Wala silang naging ibang choice kundi hanapin ang lalaking nagngangalang Biren dahil baka sakaling may alam ito o maaaring nakita nito si Kayati sa loob ng hotel. Mabilis namang natunto ng mga pulis si Biren. Na mga panahong iyon, nakatira ito sa isang apartment sa Kathmandu. Ngunit nang puntahan nila ang apartment, napag-alaman nila na ilang araw na pala itong hindi umuuwi at walang makapagsabi kung saan ito tumutuloy na mga panahong iyon. Lumipas naman ang ilang araw, nakarating na nga sa mga pulis na may mga parte ng katawan ng tao na natagpuan sa isang liblib na lugar sa Kathmandu. Pinuntahan nila ang lokasyon at natagpuan nila doon ang ilang piraso ng mga daliri ng isang tao. Matapos ang 2 araw ng paghahalughog, natagpuan naman nila sa magkahiwalay na lugar ang pares naman ng paa ng isang tao. Dumaan ang ilang araw pa at ilan pang mga parte ng katawan ng tao kasama ang ulo nito ang nakalap ng mga pulis sa masukal na lugar na iyon. Nang mga panahong ito, 15 days na nawawala si Kayati. Nahirapan din silang ma-identify kung kaninong katawan iyon dahil medyo naaagnas na ang katawan at masyadong malala ang tama nito sa muka. Lumipas pa ang ilang araw, natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ni Biren. Dinala nila ito sa kanilang kustudiya para sa isang maigsing interview. Noong una ay sinasagot nito ng maayos ang mga tanong nila. Ngunit nang tanungin nila ito kung nasa kakarbita ba ito, nang araw na nadudoon ang mga magulang ni Kayati ay bigla itong tumanggi. Dito na naging mas agresibo ang mga pulis sa pagtatanong kay Biren. Dahil ng puntong iyon, alam nila na nagsisinungaling ito. Si Biren ay ipinanganak at lumaki sa syudad ng Darjeeling sa India. Ang kanyang totoong pangalan ay Biren Pradhan. May kaya ang kanyang mga magulang, ngunit nais ni Biren na tumayo sa sarili niyang paa. Nang makatapos si Biren ng kolehiyo, nagdesisyon itong lumipat ng Nepal upang magturo. Nakakuha ito ng isang trabaho sa isang school doon kung saan magiging isa siyang science teacher. Marami itong dalang pera papuntang Nepal kaya't nakabili kaagad ito ng apartment sa Biratnagar. Malaki ang nabili niyang apartment kaya't naisip niyang paupahan ang ibabang bahagi ng kanyang bahay. At dito na nga niya nakilala ang pamilya ni Kayati na siya niyang naging tenant sa kanyang apartment. Dahil isa nga siyang teacher at wala naman siyang kapamilya doon, siya na rin ang nag-tutor kay Kayati at katulad ng nabanggit kanina, minsan ay tinutulungan niya din ang mga magulang nito sa kanyang tuition. Napakaayos ng pamumuhay nito sa Nepal hanggang dumating ang pinakamatinding dagok sa kanyang buhay. Isang araw ay napadpad ito sa isang kasino. Nanalo ito noong una at hindi naging maganda ang epekto nito kay Biren. Na-realize ni Biren na maaaring ito ang kanyang swerte at maaari pala siyang yumaman sa pagsusugal. Nasundan ang pagbisita nito sa sugalan na kalaunan ay naging isang adiksyon na. Hindi na napigilan ni Biren ang pagkakalulong hanggang nilamon na siya ng kanyang pagsusugal. Unti-unting naubos ang ipon nito, nagsimula na rin siyang mangutang sa kanyang mga kaibigan hanggang sa nalubog na siya sa napakaraming utang. Dito na nagdesisyon si Biren na ibenta ang kanyang apartment. Kinausap niya ang mga magulang ni Kayati tungkol sa kanyang plano at sinuhestyon na maghanap na sila ng ibang mauupahan. Ngunit kahit nabenta na ang kanyang bahay ay hindi pa rin iyon sumapat na pambayad sa kanyang mga pagkakautang. Dahil sa pagkakabenta ng apartment, lumipat ang pamilya ni Kayati sa isa pang apartment sa Kathmandu at gayon din si Biren. Nang mga panahong iyon, natanggal na din ito sa trabaho at nakapangutang na rin ito ng napakaraming pera mula sa kanyang mga magulang. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin upang mabayaran lahat ng kanyang pagkakautang. Wala na ring magpautang sa kanya dahil hindi nga niya mabayaran ang dati niyang mga nakuha. Lumipas ang ilang taon, minabuti ni Biren na makipagkita sa mga magulang ni Kayati. Nais niyang makita ang mga ito upang makapagkamustahan sila. Susubukan niya ring manghiram sa mga ito ng pera dahil talagang walang-wala na siya ng mga panahong iyon. Nagkita sila at dito na nga nagsabi si Biren sa mga magulang ni Kayati tungkol sa kanyang financial issues. Hindi naman siya napahiram ng ama ng dalaga dahil nag-iipon di umano sila para sa kinabukasan ni Kayati.
Ibinahagi din ng ama ng dalaga kay Biren na balak nga nilang pag-aralin ito sa abroad upang maging isang ganap na piloto. Walang nagawa si Biren kundi umuwing bigo sa kanyang apartment. Ngunit hindi nawala sa isip ni Biren ang sinabing iyon ng ama ni Kayati. Pag-aaralin nila si Kayati sa abroad na ang ibig sabihin ay meron silang natatagong pera. Dito na nabuo ang plano ni Biren na dukutin si Kayati upang makuha ang perang itinatago ng mag-asawa. Para sa kanya, mas kailangan niya ang perang iyon kaysa sa kay Kayati dahil bata pa naman ito at marami pang magiging pagkakataon sa buhay. Dito na sinimula ni Biren ang kanyang maitim na plano kaya't noong June 5, 2009, ipinadala ni Biren ang text message kay Kayati na nagsasabing nanalo nga ito ng pera at libreng tour. Nakipagsabuatan ito sa dati nitong estudyante na nagngangalang Merina. Ito ang babaeng sumalubong kay Kayati nang dumating ito sa sinasabing opisina ng Women's Magazine. Nang dumating si Kayati sa opisina, nakita niya na nadoon ang dati niyang guro na si Biren. Dahil matagal silang nagkasama sa halos na iisang bubong, mabilis na namukhaan ng dalaga ang kanyang dating guro. Binigyan siya nito ng maiinom at nang lumipas ang ilang sandali ay bumagsak na nga ang dalaga sa sahig. Dito na kinontak ni Biren ang mga magulang ni Kayati upang humingi ng pera. Sa isip ni Biren ay hindi niya pwedeng buhayin ang dalaga dahil maaari itong magsumbong sa mga pulis. At iyon na nga ang ginawa ng dating guro sa kanyang estudyante. Binugbog niya ang kawaawang dalagita at nang wala na itong hininga ay saka naman ito pinagpirapiraso ang katawan ng kanyang dating estudyante. Nang maisagawa ang kanyang plano, ikinalat naman ito ang mga parte ng katawan nito sa kakahuyan. Wala na si Kayati na mga panahong tinutuntun siya ng kanyang mga magulang. Lumaganap naman ang balitang ito sa buong Nepal at dito na nagtipon-tipon ang mga tao upang kondinahin ang karumaldumal na pagkakapaslang kay Kayati. Maging ang mga estudyante ay lumabas sa mga kalsada upang magprotesta. Nagsusumamo sa gobyerno na mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Kayati. Nais nilang maparusahan ito ng kamatayan nang hindi na sumasailalim sa trial. Sumulong naman lahat ng investigasyon at sa loob lamang ng isang taon, nagkaroon na nga ng verdict ang korte. Taong 2010, si Biren ay napatunayang guilty sa pangingidnap at pagpaslang sa dalagang si Kayati. Nabigyan ito ng parusang 30 years na pagkakakulong. Si Merina naman ay hinuli rin at nabigyan ng parusang 20 years na pagkakabilanggo. Ngunit kahit lumabas na ang hatol, hindi pa rin ito nagustuhan ng mga tao, kaya't matapos ang trial ay kaliwat kanan ang naganap na pagpuprotesta sa kalye. Ayon sa mga tao, masyadong mababa ang naipataw na parusa sa dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na ano pang pagpuprotesta ang kanilang gawin ay hindi na magbabago pa ang desisyon ng korte. Hindi na rin maibabalik ang buhay ni Kayati. Para naman sa mga magulang ng dalaga, sinisi nila ang kanilang sarili dahil kung hindi nila sinabi kay Biren ang kanilang plano ay maaaring buhay pa ang kanilang nag-iisang anak. Akala nila ay kaibigan nila ito, ngunit mali sila ng inaakala. Ang totoo at kalimitang nangyayari sa kasalukuyan, sisirain ng pera lahat ng magandang samahan kapag dumating ang punto ng alanganin. Maraming tao ang sakim, kaya't kung maaari ay itikom ang ating bibig at huwag ipamalita ang ating mga plano kung kani-kanino, lalong-lalo na sa usaping pera. Sabi nga nila, be careful who you trust and share your plans with. Not everyone who smiles at you is your friend. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!